Ikatlo, wala tayong nararanasang kaganapan o kasiyahan sa buhay na kahit napalipat-lipat tayo sa mundo ng tagumpay at kaaliwan. So ito rin pala yung isang reason kung bakit may mga tao na kahit na sagana sa pagkain, sagana sa salapi, marami ang kinikita, maganda ang takbo ng buhay, hindi paganap yung kasiyahan. Bakit hindi paganap yung kasiyahan niya? Kasi nga, kalahati lang ang inilaan niyang buhay sa Diyos. Na ang ibig ng Panginoon, buong puso, isip, lakas at kaluluwa ang ibigay natin sa Panginoon para maranasan natin yung ganap na kasiyahan at kaligayahan. Kaya nga kung pupuntahan po ninyo yung buhay ni Zaccheo nang ma-encounter niya si Jesus, di ba? Handa niyang iwan yung kanyang kayamanan Panginoon, ang kalahati ng aking kayamanan pamimigay ko sa mga mahihirap. At kung meron man akong nadayang sino man, babayaran ko sila doble, 4 na beses. Sabi ng mga Bible scholar, kapag ginawa ni Zaccheo yun, mauubos yung kanyang kayamanan, maghihirap siya, mamumulubi siya. Kalahati ng kanyang kayamanan, pamimigay niya, pagkatapos magbabayad siya ng 4 na beses. Anong ibig sabihin? Kaya kayang mawala ni Zaccheo yung kayamanan yun, kasi hindi niya doon nasumpungan yung tunay na kasiyahan, yung tunay na kaligayahan, kahit anong dami ng kanyang kayamanan, ari-arian, hindi siya maligaya Kailan siya nagkaroon ng kaligayahan at kasayahan? Nang si Jesus pumasok sa bahay niya at tinanggap niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, dumating din ang kaligtasan sa taong ito sapagkat ang taong ito ay lipirin ni Abraham. Kaya nag-overjoy. Kailan sumaya si Zaccheo? Nang dumating si Jesus sa kanyang buhay at ma-encounter niya, tinanggap niya sa kanyang buhay at pagkatao. So ang totoo palang nakakapagpasaya sa tao ay hindi ang kayamanan, ari-arian, kapangyarihan ang nakakapagpasaya pala at tunay nakakapagpaligaya sa tao pag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus ng buong puso. O, di ba? Kaya makakapagkape ka. Thank you, Lord. So, yun yung ikatlo. Kaya nga, ang sabi dito, ipanalangin natin ito araw-araw. Alin? Na ituro mo sa akin ang iyong mga daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Awit 86 verse 11. Yun po yung hinihiling, maaari sa panalangin ng sumulat ng aklat ng awit na ituro sa kanya yung mga daan upang makalakad siya sa katotohanan at hindi lang yun, ilakip sa kanyang puso. Ipinapanalangin niya na sa kanyang puso. Ilagay ng Diyos yung pagkatakot sa kanya, sa kanyang pangalan. Kapag dumating yung pagkatakot sa Diyos, siyempre, lalakad na siya dun sa tamang daan. Makakalakad na dun siya sa katotohanan. Kaya nga, ang isang nahahating puso ay mabilis na nagpaparami ng ating problema. Kaya kapag hati-hati daw pala ang ating puso, mabilis daw ito nakakapagparami ng problema. Kaya nga tanong hati ba ang aking puso? Ang kalahati ba ay sa Diyos na buhay? Ang kalahati din ba ay sa Diyos sa mga pagano? Diyos ng kayamanan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng kaligayahan. O, di ba? Ang daya pang Diyos. Dapat sa Diyos lamang. Thank you all for watching this here video.